Okay, good day. May ipapakita ko sa inyo na video yung ginawa namin nung nakaraan na board, and according to customer ay umandar na daw siya. So ang issue, ang naging problema, i-drawing natin para mas magandang ipaliwanag. Ayan. So indoor, outdoor. So continuation ito ng ating katulad nung ginawa natin ng nakaraan na inilabas din sa video. So yan ang indoor and outdoor. So split type aircon ha. So meron tayong line, neutral, signal, ground. Doon sa outdoor, line, neutral, signal, ground. So ito yung apat na terminal na ginagamit natin lagi. Okay? So ang connection lang dapat tama. Ayan. Okay? So according to customer na tinawagan natin, ang naging issue nila kasi, ang supply ng AC niya is nasa indoor. Okay, yung power source niya galing sa indoor, wala sa outdoor. So kinailangan nila na ilabas yung AC is dito nila kukunin. Dahil ang breaker nasa outdoor. So ang nangyari doon sa connection, narambol. Yung ground, eto, yan yung napunta doon sa signal. Then, maaaring yung ating neutral or yung line is yan yung napunta doon sa ground. So, ang resulta, yan yung ginawa natin na board. So, ito yung video. Yung installer ka ng aircon, tapos nagkamali ka ng wiring, nasunog, walang duda, nagkamali ito ng wiring. So yung communication line, nasupplyan nila ng AC, kaya ang resulta, nasunog yung board. So sana hindi naapektuhan yung indoor unit. Ayan, ito, sabi nga, nag-install ka para kumita, so yung kikitain mo mapupunta lang doon sa pagpapalit ng board. Swerte na lang natin kung marirepair pa siya. Ayan. So ang damage nya, ito yung nakita ko, sunog yan o. So ang gagawin ko, susubukan ko munang palitan itong resistor. So hindi ko rin alam yung exact value nito dahil yung board na to, mga bagong labas pa lang to Yan. So brand new yung aircon na in-install, kaya lang nagkamali nga ng connection. So papalitan ko itong dalawang puto-coupler din na ito. So common lang naman siya. Ang ginawa ko, bubunot na lang tayo ng puto-coupler na ito, yung dalawa. So nakakalungkot nga lang, syempre ikaw kapag nag-install ka, ang kinukumpute mo na yung kikitain mo, pero ang masakit lang, ang masaklap na nangyari ay ayun, yung alam mo na kung nakikita ka, compute mo na kung magkano yung kikitain mo, tapos sa isang pagkakamali lang hindi ka na kumita, abonado ka pa. Subukan natin i-repair kung kakayanin pa. So yun, babaklasin ko muna yung resistor and yung puto-coupler na dalawa. Ito yan. Sunog na sunog siya. Yun. Ito na. Then, itong dalawang puto-coupler.
Unahin natin itong isa. Yan. So sa issue kasi nito, once na nagkaganyan yan, nasunog, damage na to. Minsan pag tinetester natin, good pa, kaya lang ang photocoupler kasi hindi mo makukuha na ng exact value din talaga yan eh. Depende sa input na ipinapasok. Kaya mangyayari dyan, kasama siya sa papalitan natin. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Okay. Tapos lilinisan na lang natin to. Ayan, so malinis na. Tapos kasi na lang natin. Yan. So ito yung medyo masaklap kasi ito yan, itong linya na to ito papunta dito, yun o, naputol, sunog din yung ilalim. So tatanggalin ko na siya, idudugtong na lang natin siya ng wire. Ayan, so mukhang wala na itong connection. Yan, ito yan. Ito na yung tinanggal ko na photocoupler yung dalawa. Ayan, so ito na lang ipapalit natin. Actually binunot ko na lang ito sa board para original ulit yung ibalik natin. And yung resistor na tinanggal ko, ito yan, ito na yung gagamitin ko. So ito na siya yung pagkakabitan natin. Yan. Ito sa part na to, ayan, medyo nasunog pero kinaskas ko siya, ilinis ko, then itong wire na to connected pa naman eh, so hindi ko lang sure kung aandar pag kinabit natin, so kakabit ko na lang muna yung photocoupler para matry eh. Kailanganin kasi hindi siya madukot nung ano, kasi sabit dun sa reactor, kaya ayan, medyo mahirap ikabit yung isa. Ito yan. Yun, okay na.
Doblehan na lang ng hinang ito. Ayan, okay na. So yung resistor na lang. Ayan, so ito yung gagamitin nating resistor na 2K. So malaki na lang yung ginamit ko. Ngayon na siya. So 2K, hiniga ko na lang siya dito. Yung connection, ayan. So nakakabit na rin yung photocoupler. Itatry ko na lang kung aandar. Ito yan, connection. Papunta yan. Yun, connected. Then ito, dito yan. Tapos yung putol na wire, ito yan eh. Ay yung naputol na PCB natin. Ito, yung linya na to. So connected naman siya. So hindi naman siya grounded dito. Hiwalay kasi yung wire, linya na yan. Yan yun sa printed circuit natin. Hiwalay yung nasa gitna. So hindi naman siya connected dito. Ito yan. Yun, ito yan. Connected. Okay. So yung mga diode, wala naman ako nakita. Itong resistor, good din naman siya. Yung diode dito, good din siya. So try na lang kung maandar. So ito yung linya ng communication. Ito yan yung kulay black. So simula dito, ito yata yan. Ayun, ito yan. So connected naman. Wala naman shorted. Ayun, so try na lang kung makaka-detect ng error. Pag nakadetect to ng error, okay na to. Ayan, so pansamantala dito ko sinet up para matesting lang. Ito yung pang testing natin na ginagamit. Medyo bugbog sarado na talaga siya. Ayan, so nakakonect na siya. Communication nito kulay black. Ayan, itong black na wire na yan. So maaaring ang naging aberya nila, yung communication o itong kulay black terminal na to ay nabaliktad. So nasupplyan nila. Then ito, tingnan natin kung may ma-detect. Ito walang sensor ito. Wala rin yung compressor natin. So dapat madidetect niya yung error niya. Kung maglalabas ng error ito, okay na yan. Ayan. Buhayin natin yung indoor. So dito, ayan na, blinking ng light. Then sa indoor, ayan na. So na-detect niya yung error na F1. Ayun, so okay na. So i-reset lang natin muna. Hindi ko na alam kung mai-off dito. Okay, so bubunutin ko na lang sa saksak. Ayan. Tapos kakabitan natin ng sensor. Ito. So compressor na lang at saka pan ang kulang nito. Then tingnan natin kung mag-iiba ng error. Yan. On. Yan, 24. Then yung blink ng ilaw, ayan, bumagal na yung blinking. So dapat madidetect siya. Ayan. So wala na siyang inilabas na error dito. 24 pa rin siya. Ayan, so hindi siya nag-detect ng error dito sa ating indoor.
Iba kasi itong indoor unit natin. So Midea daw to, tinawagan ko yung customer yung nagpadala dito. Midea. So ang issue pala is nagkabaliktad siya ng connection, yung communication na ilagay niya sa ground. Yun. So dito inobserve ko, hindi siya mag-detect ng error. Dapat madidetect niya na nakatanggal ang compressor, pero hindi niya na-detect dito. Then ayan, naka 24 pa rin siya. Pero yung sensor, subukan ko bunutin ang sensor. Ito yan Pag na-detect niya to, ibig sabihin, yung communication natin, nagbabasa. Ayan F1. Nag-F1 na siya. Yun. Dahil nakatanggal na yung sensor natin. Ito. So, binunot ko na yung sensor. So, na-detect niya. Ibig sabihin, kapag ka na-detect niyan, yung outdoor at saka indoor, nagko-communicate na. So, ito yung ginawa natin sa kanya. Ayan. Malaki na lang yung resistor na nakakabit. So, ang gagawin na lang natin, papadala tong board. Then, kung gumana, okay na. Swerte. Ang problema nito, sabi ko dapat napadala yung indoor dahil baka possible na damage. Or, wag naman sana. Pero, ang naging issue pala is yung ground ang naikabit sa communication. Kaya, talaga pagka mga bagong unit or kahit luma, basta install, always double check ang wiring. Ayan Kahit sabihin natin kahit 3 o 4 na linya lang naman yan, line neutral, communication at saka ground. So minsan nararambol pa rin, nagkakamali. So kasama sa trabaho yan Kaya lang, pwede namang maiwasan kung i-double check. Kaya always double check ang wiring. Ayan, so okay na. So nakita nyo yung board, nasunog talaga siya. Parang ganito rin siya. So ang naging pattern namin, actually yung nasunog na resistor, hindi ko rin alam. Pero based doon sa mga dating modelo, 2K ang ginagamit na resistor. Kaya ang nilagay natin is 2K. So once na nagka-problema yung resistor na yan and nasunog, yung photocoupler na nakakabit sa loob, pinapalitan na natin usually. Kasi ang photocoupler hindi naman natin makukuhang exact value Kasi ang photocoupler, sabi nga natin, depende sa input na ipinasok mo. Then, kung ano yung pinasok mong signal, magkakaroon ng pagbabago. Kung nagkaroon ng change value, hindi natin makikita sa tester ang photocoupler na nag-change value. Kasi yung input is nagbabago-bago. Kapag nagbago ang input, magbabago ang output. So, parang, teka, dito na natin lalagay ang photocoupler. Ayan. Ito na lang i-focus mo. So, ang photocoupler, yan. Ang dami ng issue ng photocoupler, So, marami naman tayong video na inilabas nito. And, meron tayong tutorial niyan. So, ang photocoupler, ganyan. Ito ang in, ito ang out. Okay? So, ito, para siyang diode sign, pero LED siya or light na magkakaroon lang siya ng light. Ngayon, kung mababa ang in mo, magbabago ang out mo. Kung mataas ang in mo, magbabago rin yung out mo. So, yun. Then, balik tayo dito. Kapag ang naging problem nga natin is narambol ang connection ng wiring. So, ang pwedeng masunog is ang apektado dyan kasi communication is direct doon sa dumaan lang yan ng resistor and ang pwedeng maapektuhan is number 1 lagi is yung resistor na 2K. 2K ang value niya common yan. So nagbabago lang din sa ibang brand iba rin yung ginagamit pero common is 2K. Yung photocoupler iba-iba rin pero usually ang ginagamit natin is PC 817. So, minsan, merong, katulad nito, ang ginamit nito is PC817. Magkaiba ang number niya, pero gumagamit kami ng parehas na PC817. So, gumagana naman siya. Okay siya. Pwede siyang gamitin. Ayun nga lang, merong brand na hindi pwedeng gamitin. Katulad ni Carrier, iba ang photocoupler niya. Hindi nyo siya pwedeng gamitan ng ano bang tawag dito? Yung common na ginagamit na PC817. Ang kailangan niya yung saktong number pa rin. Ayan. So, ang dapat lang natin talagang tandaan, once na installer tayo, number 1 is wiring connection.
Bago mo i-start up, bago mo paandarin, i-double check nyo, tama ba yung AC na papasok dito, tama ba itong line nyo na connection bago nyo i-start. So kapag kumuha kayo ng outdoor supply na katulad nito, kasi dapat dito nakakonect yan, ito yung AC natin na papasok, so dito nakakonect ang cord papunta dyan. Ngayon, ang indoor usually meron niyang relay na ginagamit, switch, then ito yung nakakonect doon sa line, then ito yung line na connected naman doon sa input AC natin. Okay, to L. Line, papunta yan doon. Dumaan ng relay. Kaya, kapag ka dito ka kumuha ng supply sa outdoor, hindi aandar. Kung dito ka kumuha ng supply mo direct, hindi aandar si indoor. Kasi kailangang mag-switch yung relay niya. Kaya ang pwede nyong gawin, pwede nyo i-short. Actually, ginagawa namin minsan, sini-short namin. Kaya lang kasi, ang gamit kasi nitong relay dito is protection sa outdoor. So, pinakamaganda, yung AC cord natin, dito, yun yung ilalabas natin papunta doon sa outdoor. So, line at saka neutral na cord, ito yung sinasaksak na direct doon sa outlet sa indoor. So, yun yung ilalabas natin. Kaya lang, magkaano kayo, ang magiging wiring nyo is 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 na wire para hindi kayo malito. So, usually, ang hahanapin nyo lang is yung N. Yung N, magkakakonect yan. Ang naiba lang is L. So, ang ilalabas nyo lang na wire, 1, 2, 3, 4, 5 lang. Eh ngayon, kung 5 na lang, then kulang kayo ng isa. So, hahanapin nyo lang yung N. Yung N at saka yung N dito, yung N sa indoor at saka N sa outdoor, naka-direct yan magka-connect talaga. Ang naiba lang yung line, dumaan ng relay. Ayan. Kung talagang wala kayong option o wala kayong choice na gamitin, yung outdoor, ay tawag dito, yung wire nyo is naka-layout na. Teka, meron ba dito? Teka, buburahin ko lang para mas maganda natin ipaliwanag. Buburahin natin. Oh. Medyo narambol na Ayan. Oop. So, ang problema natin, indoor. Ito outdoor. Ulitin lang ulit natin Sa indoor, ang problema natin, kung ang AC supply natin ay nandito sa indoor. So, yan magiging problem natin. So, line, neutral, signal, ground. Okay, yan nga yung sabi ko sa inyo. Kapag ang nai-layout yung wire ay 5 or 4, ang ground kasi, papunta dun sa outdoor, ground, signal, neutral, line. Minsan, ang naka-layout, kung nauna ang layout tapos wala pa ang unit, usually ang nili-layout 4 lang paano nga kung sa labas sila kumuha ng supply? Dito ang breaker. Wala sa indoor. So, magkakaproblema kayo sa wiring. Paano kung naka-embed at nakapaon sa semento na, hindi na kayo makakapag-layout ng panibagong wiring. Tapos, ang nakalagay nyo lang is 4. So, dapat 5 or 6. Ito ang magiging problema nyo. So, ang gawin nyo na lang, kung talagang no option, katulad nyan, ito yung relay, ito yung isang linya na connected dyan. Ang gawin nyo na lang, yung relay, i-short nyo na lang ito. Pwede naman siya Kasi sa ibang design, talaga namang nakatanggal So, based doon sa mga ginawa namin, wala namang effect. Then, dito ka nakukuha ng ikakabit mo sa breaker.
Okay, so magka-connect na siya. Pero kung may supply kayo and kulang pa rin, lilima ang nailagay nyo, yung isang ito, i-connect nyo na doon. Then, ang kukunin nyo lang dito is yung line. Yan, i-connect mo doon sa line. Okay? Line lang. Then, yung neutral, magkakasama na yan eh. Yung end dito at saka end dito, parehas lang ng connection. Ngayon, meron kang ground. Minsan, pwede kang hindi gumamit ng ground from indoor papunta sa outdoor. Pwede ka namang hindi maglagay ng ground. Kaya lang, depende sa required kung like mga condo, pinapalagay talaga yan. Kaya dapat ang abang nyo laging 6 na wire. 5 or 6. Kadalasan 6. Kasi ang indoor at saka outdoor naman, katulad yan, ang indoor at saka outdoor, yung copper tube pa lang na naka-layout dito is ground na. So, pwede kang dito na lang kumuha sa outdoor na nakakonect. Kasi sa mga condo usually, meron na kagad silang ground. Hindi nila inaalis yan. Laging may ground dyan. Yan. So, i-connect nyo na lang yung ground dito. Then, yung indoor ground is connected naman yan eh. Meron na talaga yun. Sa copper tube, nakakonect yan. So, yung indoor nyo na ground is ididikit nyo na lang doon sa pinaka-body or ididikit nyo doon sa copper tube. Pero usually, connected na yan eh. Dahil naka-screw yan. Yun. So, ganun lang ang solusyon na pwede nyo gawin. So, yun yung naging problem nila. Nalito siya. Kaya yung signal na ilagay nila sa ground. And maaari yung AC na rumble. Kaya ang naging dahilan, nasunog yung board. Okay? So, ayos na tayo. Okay.